A day in my life as a 29-year-old OFW here in Abu Dhabi. Hey loves, it's Shaska at samahan niyo ako maging alipin ng salapi for today's video, eme. On the way pala ako sa work at 7 AM to 4 PM ang timings ng work namin. By the way, I am an admin assistant from an oilfield company at almost 8 years na din ako nagtatrabaho dito. Yes, 8 years na kasi ito rin yung pinakauna kong trabaho nung dumating ako dito sa Abu Dhabi way back 2016. After graduation ko lang noon, siguro nag-wait lang ako ng 6 months then pinapunta na ako ng parents ko dito. Actually, hindi ko talaga alam yung plan ko sa buhay noon after graduation, kung saan ba talaga ako magtatrabaho. And since nandito lang din naman yung parents ko, ay hindi ko na rin pinatagal yung opportunity. Akala ko nga noon ay mabilis ako makahanap ng trabaho, pero hindi. Hinayaan ako ng mga magulang ko na makahanap ng sarili kong trabaho. And praise God naman, bago matapos yung visa ko, ay na-hard nga ako. So, 21 years old ako nung una akong dumating dito. And by that age, sobrang nag-mature talaga yung pag-iisip ko when it comes to expenses. Sa mga bills, sa mga renta, sa pagpapaaral sa mga kapatid ko, at syempre yung pagsuporta din sa magulang ko kahit hindi naman sila humihingi. Akala ko din dati noon kapag nag-abroad ka, magiging okay din ng lahat. Well, yes, nabibili mo yung mga gusto mo, nakaka-survive ka, pero loves, iba pa rin talaga yung saya sa Pilipinas. Pero wala kailangan natin kumayod at maging alipin ng dirhamos. Sa totoo lang guys, yung buhay dito sa abroad ay talagang timingan lang. Masasabi mo na meron talaga mga taong swerte at may mga taong hindi ganun kaswerte. Pero naniniwala ako na ang buhay talaga ay parang gulong. Yan yung laging sinasabi sa akin ng nanay ko, which is parang nakikita ko naman talaga na totoo. Kaya kung isa kang OFW na nag-i-struggle sa buhay ngayon, laban lang kabayan, hindi ka nag-iisa. Sabi nga nila, kapag napapagod ka, magpahinga, wag kang susuko, diba? Kaya ako after work, talaga nagpapahinga ako. Tapos bangon ulit dahil kailangan ko magluto para sa mga kapatid ko. Pero guys, one fact about me is dito na lang din ako natuto talaga sa UAE magluto. Since ako lang din naman kasi yung pinakaunang dumadating sa bahay, wala naman ibang magluluto kundi si ate, diba? At gusto din pala i-share sa inyo guys na after work, diba, nagluluto ko. Then, after nyan is inaasikaso ko naman yung tatay kong bedridden. Para sa mga taong hindi nakakaalam, yung tatay ko po ay na-cardiac arrest last 2020. At 4 years na po siyang bedridden. At alam nyo ba na sobrang nakaka-proud talaga yung papa ko kasi lumalaban talaga siya. Despite sa kalagayan niya ngayon, nakikita namin yung pagiging matapang niya na gusto niya pa kaming makasama at mabuhay ng matagal. Well, ito nga yung sinasabi ko kanina sa lahat ng mga nag-i-struggle dyan, laban lang kabayan dahil isa rin po kami sa mga nakakaranas nito. Yes, sobrang hirap, pero nalalagpasan namin lahat ng problema namin sa buhay. Dahil sinusurrender na lang namin lahat ng mga worries namin kay Lord. Kaya ikaw, tiwala ka lang kabayan. So yan guys, thank you so much for watching. I hope nakaabot kayo hanggang sa ending ng video na to. Bye!